Ganun tayo nilikha ng Diyos. Pre-moral will na tayo ang pipili. Tayo ang magdidesisyon. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Part ng relasyon natin sa pagitan ng Diyos at tao, binigyan tayo ng kalayaang piliin natin. Originally, ang laging pinipili ng tao nung hindi pa siya nagkakasala ay kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay niya. Kasi, bakit? Kaya nga, matalino ang Diyos. Nilikha niya ang tao according to His image and likeness para ang pipiliin ng tao ay yung mga gusto ng Diyos sa tao. Pero nung ang tao ay sumuway sa Diyos, doon na nagsimula na pinipili ng tao yung mga bagay na awanay, hindi akma, hindi gusto ng Diyos ang pwede nang piliin ng tao. Kaya pwede lang ma-restore ito. Actually, gusto kong sabihin sa atin, pinakamahalagang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung dumanak ang kanyang dugo, nung ibinigay niya yung nag-iisa niyang buhay sa iyo at sa akin, ay upang ibalik yung kapangyarihan at kakayanan ng tao na piliin niya kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay niya. Kaya ngayon ma-assess natin. Ma-assess natin. Matitimbang natin. Kung totoo nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos ngayon, kung totoo bang nakabalik na tayo sa Diyos, ang isang pinaka mabigat na ingredient o na patotoo o katunayan ay walang iba kundi yung kaya nating piliin ngayon kung ano yung mga bagay na maka-Diyos sa buhay natin. As in talagang tatayuan mo siya. Ito ang gusto kong mangyari. Dahil ito ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Come what may. Kahit ang sabihin ng tao, kahit ano pa ang maging resulta nito, ito ang pipiliin ko. Dahil ito, sa ganito kong paraan, ginawa ng Diyos. Sa ganito niya ako nilikha para piliin ko siya. At maging pleasure ako sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Philippians 2 verse 13. Hindi lang yung pagpapasya natin, kundi yung maging pleasure tayo sa buhay ng Diyos. Maging kasiyahan tayo ng Diyos sa tuwing pinipili natin siya. Amen? Amen? So, ito yung pangatlong bagay na nilagay ng Diyos sa pagitan ng relasyon natin sa Kanya. Merong attraction ang tao na na-attract natin ng Diyos. Hello? Na-attract tayo sa Diyos? Na-attract tayo sa ganda ng ginagawa niya, sa ganda ng mga tanawin, sa mga bagay na ginagawa niya? Ha! Siya mismo naglagay sa atin para ma-attract siya sa atin. Imagine! Sino ka? Sino tayo kaya nakakaya sa Lord pag sobrang busy natin? Kasi lagi siya nag-iintay na magkaroon tayo ng time sa Kanya. Kasi nga, in love siya sa atin. Hello? Bago ka pa ma-in love sa Kanya, in love na siya sa'yo. Kaya ang sakit sa kalooban niya kapag yung love na yun lumalamig. Ayun, winter na, lumalamig na. Sana yung pag-ibig natin, lalong uminit. Hello? Ganito tayo paraan ginawa ng Diyos. Amen? Amen ba? Okay, so, napakabuti niya. Kaya, hindi tayo magsusurvive kung wala yung hindi natin kakayanin kung hindi natin malalaman itong mga ganitong katotohanan. Kasi lagi na lang ang iibigin ng tao. Sabi nga ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John 2, 15 to 17. Kung babasahin natin yon, makikita natin na ang tao ay nahumaling na sa mga bagay sa sanlibutan ito. At hindi na ang pag-ibig niya sa Diyos ang kanyang pinili. Kaya eventually, mawawala yung original plan ng Diyos pag patuloy natin pinipili yung mga bagay na hindi sa Diyos. Ano yun? Yung pita ng laman,
yung last of the eyes, yung gusto ng mata natin. Dapat yung mata natin ay bihag lang siya ng kagandahan ng Diyos. Yung isip natin ay bihag lang ng kabutihan ng Diyos. Amen? Yung naririnig natin ay dapat yung tinig niya lang. Yung tinig niya may pinakamalakas na pwedeng umimpluwensya ng ating pagpapasya. Dahil originally, doon niya tayo create. I-express natin kung ano yung gusto niya. Yun na dapat i-express ng soul. Ngayon, ang dami na-express ng soul natin. Hello? Ang dami na-express ng soul natin kung ano-ano na-express ng soul natin. Yung kaluluwa natin. Galit, puot, pag-iimbot, pagkainggit. Kasi ito yung tinuro sa atin ng mundo. Nagpaturo tayo sa mundo. Inayaan natin na turuan tayo ng mundo. Inalaw natin na pinorma tayo ng mundo. Ang Diyos ang nagporma sa atin. Kahit itong katawan na to. Amen? Kahit yung hugis mo, yung ano mo, yan ka, maganda ka. Perfect yan sa Diyos, yung kung pagtinignan ka niya. Yan talaga. Masterpiece niya yan. Hindi siya nagkamali. Kulay ng balat mo. Amen? Yung laki ng mata, yung pilik mata. Ay, nako. Hey. Sobra. In love sa'yo yung Lord, no? Gusto ko lang sabihin. Kaya dapat may in love din tayo sa Kanya. Lagi siya nag-iintay sa atin kaya. Gising pa lang sa umaga, ninisip mo, ano kaya susuot ko, ano kayang gagawin ko, naghihintay ang Lord lagi sa buhay natin. Siya lang ang may right. Amen? Bigyan natin siya. I pray to God, bago mag 2016 ay sarahan natin lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos. At magpaturo muli tayo sa Kanya. Back to basic, no? Yun yung basic. Book of Genesis, nilikha ka niya ayon sa Kanyang wangis at larawan. Amen? Very clear. Napakasimple nito. No? Napakabuti niya sa atin. Napaka-special ka niya. Napaka-special ka sa mata niya. Amen? So, sa 20, itutuloy ko, o kaya 27, itutuloy ko to, yung pinaka-kabuuan ng gusto kong ibahagi ngayon. But this time, gusto kong i-assure tayo na hindi siya nagkamali na meron kang buhay ngayon. Sana hindi rin tayo magkamali na piliin natin na kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Kasi wala naman talaga eh. Wala nang ibang pinakamagandang bagay pa na pwede tayong magawa. Kundi magawa natin kung ano yung gusto niya. Kung ba't niya tayo nilikha. So hindi pa huli ang lahat. Marami pa tayong pwede magawa para sa Kanya. Para mabigyan natin siya ng pleasure. Amen? So kung experience natin yung blessing ng Diyos, sigit pa doon yung gusto niya na ma-experience natin. Kung naka-experience man tayo ng mga suffering sa buhay, napakamakapangyarihan niya. Kayang-kaya niya lahat lutasin. Lahat ng imposible, pwede maging posible. Lalo sa panahon natin ngayon. Amen? Mabuhay lang tayo ayon sa Kanyang wangis at larawan. Amen? Hindi ayon sa laman. Kasi container lang to. Hindi ito ang totoong tayo. Ang totoong tayo yung espiritu natin. Nilikha ayon sa wangis at larawan niya. Amen? Let us pray. Aming Ama, salamat po sa araw na to. Salamat po sa pagmamahal mo, Diyos. Salamat at kami ay naging tao ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin na ma-serve namin ang purpose, yung higher purpose ng pagiging tao namin at pagiging anak namin sa iyo. Maraming pong salamat sa araw na to.
Lord, dalangin ko na mas lalo naming asamin, nasain na magawa namin kung ano ang gusto mo sa buhay na to. Patuloy kang maghari at kami patuloy na sumunod sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay namin. Pagpalain mo po ang lahat, mga lalaki at babae, mga ama at ina ng tahanan, ang aming mga anak, o Diyos, ang aming kinabukasan, nagpapahayag kami ng pagpapala mula sa iyo. Nagpapahayag kami ng konkretong direksyon, lalo na sa bagong taon na darating, Panginoon. Marami pong salamat sa mga araw pa na makikita namin, mararanasan ang magandang plano mo sa buhay namin bilang iyong anak. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, pagluwalhati. Tanggapin mo po ang lahat ng pinakamataas na pasasalamat at pagsamba. Tanging sa iyo lang namin binibigay. Sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ito po ang aming mga samo at dalangin sa pagpisan sa amin ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. God bless you. Salamat sa time ng pagpunta nyo ngayon at magkita-kita po tayo sa December 20 sa Murasaki-kan sa Okazaki para po sa ating anniversary or ating Christmas party. God bless you all.